Pinaghahanda ko na ang Filipino Guerrilla Forces para sa giyera ng China. Sa Philippine National Police, sa Armed Forces of the Philippines, sila ang aming hinihiling. Tingnan nyo ang nangyayari sa bansa. Kayo ang nagpapatupad ng batas, pero bakit? Nanawagan sa lahat ng aking dating kabaro, giyera ng kailangan. I-activate ko ang Filipino Guerrilla Forces, effective today, Guerrilla Forces, giyera! Dahil darating ng China, makikipaglaban na sa China, hindi ka po Pilipino. Pares tayong Pilipino, nag-away-away tayo. Pinaghahanda ko na ang Filipino Guerrilla Forces para sa giyera ng China. Pag-asa, hindi na natin maasahan kababayan kong Pilipino. Kaya nanawagan ako sa sambayan ng Pilipino, magkaisa tayo kung talagang mahal nyo ang Pangulong Duterte. Mapapatunayan natin kung mahal natin ang ating Pangulong Duterte. Tayo ay magsama-sama, mag-ipon-ipon at manawagan sa lahat ng ahensya ng gobyerno, sa Philippine National Police, sa Armed Forces of the Philippines. Sila ang aming hinihiling. Tingnan nyo ang nangyayari sa bansa. Kayo ang nagpapatupad ng batas, pero bakit hindi nyo pinapatupad ang batas? Asaan ang batas natin? Nakatago na ba ang ating batas? Nakatago na ba sa likod? O nakatago sa Supreme Court? O saan ba ang ating batas? Sino ba ang nagpapatupad ng batas? Unang-una, ang Philippine National Police at ang Armed Forces ang kauna-unihan kung hindi kakayanin ng lahat. Kaya ako, nanawagan sa lahat ng aking dating kabaro, giyera ng kailangan. I-activate ko ang Filipino Guerrilla Forces, effective today, Guerrilla Forces, giyera! Dahil darating ng China, makikipaglaban na sa China, hindi ka po Pilipino. Pares tayong Pilipino, nag-away-away tayo. Pinaghahanda ko na ang Filipino Guerrilla Forces para sa giyera ng China. Sa China, tinuturing ko. Kasi, giyera na sa Middle East, according to source, kapag tumagal ang giyera at sumali ang China at sumali ang Russia, ang China ang unang bubumba sa atin. Dapat tayong Pilipino ay handa. Handa ba tayong Pilipino? Handa ba tayo? Wala. Hindi ko narinig. Handa ba tayo? Handa ba tayo? Wala, humihina. Paghandaan natin ang giyera sa Middle East. Within 30 days at hindi mahinto ang giyera, gutom ang aabutin natin. Wala na tayong supply. Pagdating ng 3 buwan, hindi na hindi ang giyera. Sigurado ako, may problema na ang gobyerno natin. Ngayon pa lang, hindi na alam ng ating Pangulo kung ano ang gagawin niya. Ang sabi pa nga ng Pangulo, ano ang gagawin natin? Naku po, patay. Pag ang tao naghawak sa ulo, ano ang gagawin natin? Para yung driver na nakaskasero, abusado, nakabangga, sir, wala akong pera, sir eh. So, ganun ang nangyayari sa ating Pangulo ng Pilipinas. Wala na ka ba ng bayan? Magkakamot na lang siya ng noo. Nagtatanong sa taong bayan, ano ang gagawin natin? So meaning, besides kayo mga kaibigan, very alarming na po ang ating bansa, hindi lang dito sa problema natin sa bansa, sa korupsyon, sa malita-malita nangyari. Ang isipin natin, yung gera sa Middle East, kaya dapat tayo, lahat ng Pilipino, magkaisa tayo. Kaya ina-activate ko ang Filipino Guerrilla Forces. Ang Guerrilla Forces na ina-activate ko nationwide, International Filipino Guerrilla Forces, yun ang tutulong sa Philippine National Police at sa Armed Forces of the Philippines. Alam natin
ng Philippine National Police at ang Armed Forces walang kakayahan harapin ang gera sa China. Wala tayong kakayahan kahit sino. Pero may laban tayong Pilipino dahil bihasa tayo sa guerrilla, unconventional warfare. Diyan tayo sanay. Diyan ko sinasanay ang Filipino Guerrilla Forces para ang Armed Forces at ang Philippine National Police sila kaharap. Doon sa mga papasok, tayo naman ang harang kada barangay. So mga kababayan ko, muli aking mensahe, babalik po ako sa Supreme Court. Kagalang-galang na po, marami pong nakabitbit na mga for action ninyo, approval. Sana po, madinig niyo po ang aming panawagan. Kami po ay nakikiusap. Kung hindi nyo man madesisyonan, basahin nyo na lang na paulit-ulit. Baka sakali, maisip nyo, desisyonan ang lahat ng petition, lalong-lalo na yung illegal arrest. Illegal arrest, sino ba nag-aresto? Pangulong Duterte! Ang pulis, mamumuno, General Torre! Pero sa totoo lang, hindi na controversial ang Philippine National Police ngayon. Ang Armed Forces na. Kasi ang Armed Forces ngayon ang tinitingnan natin. So, nananawagan ako sa aking mga contemporary generals ng Armed Forces, ang Philippine National Police. Pagpasa kayo ng batas at tingnan nyo kung saan kayo doon. Pag naintindihan nyo yun, alam nyo na rin ang gagawin nyo. Pero mukhang meron akong kwento nga pala. May nakalimutan akong kwento eh. Yung kwento ko, alam ko yung mga nagiging general. Wala naman general na imahina, di ba? Si Secretary Kibong, Secretary Kibong Chodoro, number 1 sa bar. Pero bobo naman. Hindi niya alam ang batas. Hindi niya alam ang mandato. Pati si Secretary Rimulya, hindi niya alam ang mandato. Hindi niya alam ang mandato. Because of malita-malita, nagiging bobo sila. Bobo! Ayaw! Dahil sa malita, maraming salamat. Mabuhay ang Pilipino. Ay, di, siya yung Mabuhay mamamuyang Pilipino! Mabuhay Duterte! Mamatay mga kurakot. Dapat lang. Ito ang isang Pilipino. Pilipino. Sinakay sa ibang bansa, kinidnap at diniliver sa ibang bansa at naganoon pagkatapos siyang iwanan doon, inabandona, walang tulong, walang aid, walang assistance. Parang nag-iwan ng bata sa disyerto para mamatay. Hindi po ganyan ang nakasaad sa ating saligang batas ukol sa obligasyon ng gobyernong ito sa bawat Pilipino kahit saan mang lupalop siya ng mundo nandoon. Yung pong magnanakaw, yung magnanakaw muna sa ibang bansa, huwag muna yung magnanakaw dito. Yung pong magnanakaw, nanahatulan ng kamatayan sa ibang bansa, nire-representa ng ating gobyerno yun. Pupugutan na lang ng ulo, nire-representa ng gobyerno ng Pilipinas para yung isang buhay ng Pilipino ay mailigtas natin. Nag-o-offer pa tayo magbayad ng blood money para lamang mailigtas ang buhay ng Pilipinong yun. Anong kataksilan ang nag-udyok sa pamahalaang ito para magtapon ng isang Pilipino sa ibang bansa? Isa na lamang po sa 4 na haligi ng ating demokrasya ang natitirang pwede nating asahan.
Kaya tayo nandito ngayon para makiusap sa kaisa-isang pag-asang natitira sa atin. Ang kagalang-galang, kataas-taasang hukuman ng ating Pilipinas, ng ating bansa. Nakikiusap po tayo, desisyonan nyo na. Hatulan nyo na. Tama bang dinala si Presidente Digong sa ICC? Kung sa totoo man, halimbawa na, nung panahon ni Presidente Duterte, halimbawa lamang po, na nung panahon niya hindi gumagana ang ating mga hukuman, kaya walang nagdidimanda sa kanya. Ngayong panahon ni Bongbong, hindi ba rin ba gumagana ang hukuman? Gumagana, para yung ano nga nila eh. Sampalang kaso. Hindi nga nila dinaan sa hukuman bago nila nilipat. Karapatan ng bawat Pilipino. Due process. Sabi ng mga magagaling na abogado, wala silang makita na pamantayan para yung ICC warrant ay idaan locally. Huwag po kayong maniniwala doon. Dahil maliwanag sa ating saligang batas. Number 1 po sa ating Bill of Rights, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Bago kayo magpalipad ng Pilipino, idaan nyo muna sa korte natin! Napakasimple po ng issue. May karapatan po ba sila o wala? May karapatan po ba si Pangulong Duterte dito sa ating batas, sa ating saligang batas? Dapat madesisyonan na po yan, masolusyonan na. Yun lamang po ang ating inihiling. Kaya tayo nag-ipon-tipon dito. Salamat sa patuloy na pagsubaybay ninyo sa ating kalayaan. Maraming salamat po sa inyong lahat.